Wala. Praise the Lord. Amen. Dahil ng 1980, ano ba ito? Kuya, kami pumunta dito. 85, 86. 1986. Ay, naglalakad kami dyan. Ito ay taon-taon kong sinasabi dahil talaga ito yung talagang memorabilia, talagang mga memorable po, Kapitana, na aming naranasan dito ay yung maglakad mula doon hanggang dyan na hindi naman ganyang patag ang kalsada. Walang mainuman, kaya pagdating namin dito sa bahay ng Ate Petra, sa bahay ng Ate Petra, dito, ay iinom kami dyan. Kaya pagka nakiinom na kami, narating na namin yung bahay ng Ate Petra. Sabi namin, malapit-lapit na. Dahil umaga, nakakalahati na kami ng aming nalalakad. Pero alam niyo, ang Diyos napakahusay, umaliw. Dahil habang kami nakabandaan, kami namunguha ng bayabas. Ano po? At sa pamunguha namin ng bayabas, nagkarakain na yung maluluto, yun ang mga medyo malambot na pwedeng gataan. Ang mga taga-dito pala, hindi nagkakaroon ng bayabas. Naku, ay napakaraming vitamin sila nakalibra sa inyo. Ano po, ginagataan at pagdating namin sa bahay ay may pang-ulam. May kaulam yan na may kapartner yan na tuyo o kaya ay tinapa. Kaya salamat sa Diyos doon sa kaaliwan baga na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Bawat stage ng buhay natin ay mayroong hirap, pero doon natin makikita, doon natin mararanasan ang kabutihan, ang iba't ibang klase at iba't ibang paraan ng pagpapakita at pagpapadama ng Diyos ng kanyang kabutihan at ng kanyang kapangyarihan. Ano lang ang ating dapat na gawin? Umasa. Amen? Magtiwala sa ating Panginoong Diyos na ang Diyos ay may magagawa at Jesus is alive. Amen? Alam niyo po yan ating wala tayo dito. Jesus is alive. Ang pangalan ng ating church ay hindi lang basta yan umano sa isipan na, ay, Jesus is alive kaya. Parang may nanganak na bigla. Sige, buwan na ng pangalan. Walang maibain. Kaya Pedro, ang Jesus is alive na pangalan ng ating simbahan ay isang experience. Ano po? Isang karanasan ng ating mga ninuno sa pananampalataya, ang ating mga ating founding father, na hindi lamang basta inisip, hindi lamang basta sinabi may pinamilian, kung hindi ito isang karanasan. Ano po? Isang karanasan na mayroon silang ipinanalangin na may sakit na sabi ng doktor, wala na, patay na yan, wala na magagawa yan, at siya'y binuhay at pinalakas ng ating Panginoon Diyos. Kaya mula noon, yun po ay tumatak sa kanilang isip at kung sila ay utusan ng Diyos na magtayo o mag-umpisa ng bahay-sambahan, ang pangalan ay Jesus is alive. Kaya sa tuwing sasabihin natin ang pangalan ng ating bahay-sambahan, we are declaring God's goodness. We are declaring God's power. Ano po? Dinideklarahan natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating barangay, ang ating bansa ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na si Jesus ay buhay at dahil siya ay buhay, mayroon siyang panibago at panibagong gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ganoon na lamang ang sidhi, ganoon na lamang ang talagang intensyon, ano po, intentionally, na kahit malayo sabihin natin ilang oras na namin nilalakad, ang sabi ng Kuya Opreg, sabi namin, Kuya, saan kayo ninyo? Ay, dyan laang. Sabi, dyan laang. Aba, ay dyan laang. Ay, kalayo pala. Ano po, kaya, pag may nagsabi sa inyo, sino hindi taga rito? Pag may nagsabi sa inyo dyan laang, ang ibig sabihin nun ay bukod. Ano, kaya kinakailangan na malalakas ang tuhod at malalakas ang katawan. Amen? Hallelujah. At isipin nyo itong daming ito ng tao. Sabi ko Panginoon kanina, pagpalain mo ang bawat isa. Dahil ito naman hindi upo dito na sinabi lang, upo ka dito natin, hindi ganon.
Ipinag-ayuno ko kayo bawat nakaupo dito at bawat ngayon ay nakatingin sa akin at nakikinig at umawit kanina at kasamang nanalangin. Kayo ay ipinanalangin, ipinag-ayuno ng bawat mga manggagawa at maging mga kapatiran na taga dito. Amen po ba? Ano kaya may puhunan? Yung pag-upo ninyo diyan, may puhunan yung mga kapatiran po natin dito. Talagang isipin nyo na lang ang pagmapase kahit tuyo ay masarap. Pero hindi naman siguro lagi tuyo ang pag-ulang pagpasti. Ay pagkaya mga pag-ulang na yan ay nasinong-sinong na yan sarap. Ano po, pero yun ay tinanggihan, yung mga masasarap na yan ay tinanggihan para mapaupo kayo diyan. At ngayong nakaupo na dyan, ay siyempre, hindi natin pababayaan, ano po, na walang mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. God is a working God. Ano po, ang Diyos ay Diyos na gumagawa at kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Kadami ko nang sinabi ay wala pa akong itipin na natin, ha? Praise the Lord. Nauna akong magbagong taon itong aking lalamunan. Sa Ecclesiastes chapter 4, mula verse 7. 8 pala, 8 na lang. Okay, verse 8. Ang sabi ko dito, may isa na nag-iisa at siya'y walang pangalawa. Oo, siya'y lahat niyang gawa. Ni nasisiyahan ang sulat ito. Kanino nga ako, sabi niya, nagpapagal ako, at binabawahan ko ang aking kaluluwa ng mabuti. Ito nga ay walang kabuluhan. Verse 9. Dalawa ay maigi kaysa isa sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Verse 10. Sapagkat kung sila ay mabuwal, ibabaon ng isa ang kanyang kasama, ngunit sa na magbabangon sa kanya. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat sa iyong pagsama sa amin at sa iyong patuloy na pagsama. Dakilang Diyos, patuloy mo po kaming pakabakuran ng iyong banal na dugo at ina-apply ko sa puso ng lahat ng naririnig. Papasalamat sa magandang sikat ng araw, sa preskong simoy ng hangin, Panginoon, sa lakas ng bawat isa sa amin, sa desire, Panginoon, na makinig ng iyong mga salita. Maraming pong salamat. Ang patuloy pa namin dalangin, mangusap ka sa aming lahat na naririto ngayon. Hallelujah. Anoint our ears, anoint my mouth, O God, in the name of Jesus, and let the power of the Holy Spirit pour upon us, O God, in Jesus' name. Panginoon, bawat isa na nakaupo, hindi maiinip. Bawat isa na nakaupo, Panginoon, ay magkakaroon, magpupusugin mo, Panginoon, ng iyong mga salita, palalakasin ng iyong mga salita. Maraming salamat in the name of Jesus. Amen. 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 So, ang title po ng ating topic ngayon is teamwork. Sabihin natin doon sa ating mga katabi, teamwork. Ayan. So, pag sinabing teamwork, may team at may work. Amen? May magkakasama at yung magkakasama na ito ay may ginagawa o mayroong gagawin. Amen po ba? May gumawa ang nag-iisa. Halimbawa, electrician. Aakyat para magsuksok ng mga kung ano-ano. Tapos kung nag-iisa siya, ay bababa na naman, bubuha ng tais. Tapos pagka magpa-price, tapos malalaglag ang price, bababa na naman. Ay kung siya hindi kasama, ay abot ang tais. Abot ang wire, abot ang mga kadire. Hindi madaling magagawa. Okay, so sabi po dito ni Haring Solomon, sabi ko na si Haring Solomon ay mapagmasid. Ano si Guru nagkasabihin nyo si Haring Solomon ay leader siya ng Marites. Ano sabi niya kasi din sa verse 7, nang magkagayoy bumalik ako at aming nakita ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw. Ano po, masid siya ng masid, masid siya ng masid, pero
sa bawat pagmamasid niya, nakakakuha siya ng aral galing sa ating Panginoong Diyos. Kahit na yung mga bakod, sabi mo, talagang minahin na rin. Kay kami, iba na hindi pa tinatapsan ng mga tabihan. Kaya sabi niya, nakita ko ang bakod, sabi niya, nakita ko ang bakod ng isang tamad na may-ari ng lupa. Mayroon po tayong kasama. Amen. Sabi mo doon sa inyo katabi, mahalaga, mayroon tayong kasama. Amen. So, tatlong puntos. Ano po, tatlong puntos. Number 1, be one of them. Maging isa tayo doon sa team. Amen? Halimbawa, music team. Nasa drum set. Kung member ako ng GC ng CNA, alam ba, wala silang gitara, sasabihin ng worship leader, bukas na lang tayo mag-practice. Bakit? Wala eh. Kailangan mo yung iyong kapwa, eh wala, hindi available. So, kinakailangan pala na available para sa ating kapwa. Amen? Kinakailangan ikaw ay available, kinakailangan ikaw ay, sabi nga, ay narinig ako minsan eh, available is better than able. Mahusay ka na, kung hindi ka naman sa church, ay nakita ko po yung, hindi naman talagang kagandahan ang boses, pero dahil lagi siyang na-attend ng practice, matsagain nag-a-attend. Amen po ba? Ang boses nasa saan? Nandoon sa mga PICC, may concert. Nandoon sa mga Araneta Coliseo, available. Able sila, mahusay. Amen? Kaya nga si Sherwin, may sabi, talagang sinisigaw na masisigaw. Sino ba ito mga tinutuloy, mga hindi naman marunong talaga. Mga hindi naman talaga nag-aral. Diyan pa lang nag-aaral. Mga sisigaw talaga. Talaga, ididiin mo na, ganito ang tugtog, ganito ang melody, ganito ang timing. Bakit hindi naman dahil ang mahusay ay nasaan? Nandoon. Nasa Japan. Amen? Nandoon. Nakita sila ng mga dolyares kung saan lugar. Ay sa church. Kaya kinakailangan tayo ay maging isa sa kailangan ng ating kapwa. Siyang pangalawa, siyempre, o walang anak o kapatid, o walang sabi dito ay walang anak o kapatid man, dahil may sabi niya, walang humpay, tigil siya ng paghahanap buhay, panay ang alaga ng baboy, panay ang alaga niya ng baka, panay ang alaga niya ng kambing, nag-buy and sell, nag-online selling. Pero pag kumita na siya at binibilang na niya yung pinupad yung kanyang mga in-income sa kanyang sarili, mapapatalong siya sa kanyang sarili, kanino ko ito ibibigay? Amen? Ay siyempre, alam mo ka naman, ang tao kahit kung sabihin mo maraming nangangailangan, hindi mo basta-basta nang bibigay din sa ibang tao namin na hindi kaano-ano. Kaya sabi niya, mahalaga na mayroon tayo kasama. Yun ang gusto ibigin dito ni Haring Solomon. Mahalaga na mayroon kang kasama. Okay? Mga Y-Wobbers. Tutuwa kayo sa aking sasabihin. Hindi kami kontra sa pag-aasawa. Ang ayaw, sabihin ko na yung salitang ayaw, ang ayaw ng church o ang prinsipyo ng church, habang nag-aaral, ay huwag mo nang manligaw at huwag mo nang magpaligaw. Bakit? Sa dami ng nag-backslide, sa dami ng nawala sa ministry, sa dami ng nawala sa church, hindi lang sa ministry, kung hindi sa simbahan, dahil maagang nanligaw at maagang nagpaligaw. Bakit? Dahil hindi pa stable ang mga kaisipan. Ano mangyayari? Hindi ka nagkaka-break. At ano kung pakiramdam ng break? Pag na-break, pag talagang nawala na, dala na ang emosyon, dala na ang mga damdamin, ano nangyayari? Iiyakan ka takot-takot. Amen? May prayer, may midterm, bagsak, at ang inuuna ay pag-iyak dahil nakipag-break si girlfriend, dahil nakipag-break si boyfriend. Amen po ba? Kaya kailangan, ito yung sinasabi natin, tapos kinalimuhan, wala. Nasaan na yung iyong anak, inaano yung nagpupuro
May nakita siya mas maganda sa iyo, may nakita siya mas pogi sa iyo, gagawin natin. Amen po ba? Pangalawang dahilan, ano sasabihin ko sa inyo? Dahil alam ng parents ng mga taga-Gia na hindi ko pwedeng manligaw o magpaligaw, pupunta yan sa inyo. Amen? Pupunta yan sa inyo, sasabihin, ay, dalita kayo, nanliligaw sa inyo si ganito. Oo, ayan. Ay, ayaw ko doon. Ang gusto na ka naman sabihin ng magulang, huwag muna. Eh, syempre, para talagang may bagsik at para talagang mayroong masabi na huwag na muna, hindi na masasabihin ng magulang na huwag na muna. Dahil pag sinabi ko huwag muna, ba? Ay patasa, parang gusto ng inag-iyo. Ano, ay huwag muna daw, ibig sabihin talagang di preserve ko na lamang. Kaya sasabihin ng ina, ayaw ko doon, tigilan mo ang pagpapaligaw doon, tigilan mo ang panliligaw doon, ay mababalitaan mo ngayon. Ano ang pakiramdam mo? Siguro kapag ayaw sa akin ng magulang na nililigaw sa akin, kaya ayaw ng magulang sa akin ng nililigawan ko na nagpapaligaw sa akin. Ay, di kaya ang tingin mo sa sarili, di panik ka. Amen? Kaya, mga kabataan mo kayo mag-alaala. Pag kayo nasa tamang minsan na, bagay, minsan na over naman, wala na sa aking kalendaryo. Wala na sa aking kalendaryo, hindi pa rin mapaligaw. Hindi naman, pagka naman kayo graduate at mayroon ng mga 2 taong nakakapaghanap buhay, kayo na may umispat-ispat na ng inyong halos. Parang kung gusto na sabihin kayo, huli ang may galay na. May hindi, kaya nga sinasabi ko. Ngayon, bakit natin ito sinasabi? Kinamahalaga ang may kasama. Amen? Mahalaga ang may kasama. Ako sabi ko, mahirap ang may asawa, pero ipinapayo mo pa rin na mag-asawa. Yan ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 7. Sabi niya ganyan, kung matitiis nyo ang katulad ng kalagayan nyo, sabi ni Pablo, maigi. Pero kung hindi, mag-asawa kayo. Amen pa, Ma'am Janine? Mag-asawa. Bakit? Yan ang babae ay limita talaga para sa lalaki. At talagang ang pag-aasawa, ang offer ng pag-aasawa ay ang Diyos. Talagang nilikha ng Diyos ang pag-aasawa. Hindi ito talagang nilikha o desire o napasuko kung hindi ginawa talaga ng Diyos yun. Amen? So, mahalaga, may asawa. Kaya ang sunod natin, sabi, number 2, be inspired and be an inspiration. Kinakailangan, kung mayroon kang partner, mayroon kang hindi lamang asawa, kung ikaw ay kapatid, o ano ang mga relationship, magkapatid, o mag-asawa mo na, mag-asawa, magkapatid, BCC relationship, cell group relationship, kapatinan relationship, maging inspirasyon po tayo. At ikaw din, may inspire ka din sa iba. Ang mahirap sa kasama, kapag halimbawa lahat na yung ginawa, tapos hindi nakikita yung magandang ginagawa. Amen? Purihin natin ang ating mga kapatiran sa mga dapat na ipuri natin sa kanya. Halimbawa ay nagpakanta, maganda ang pagkapagpakanta, para namang naluluha-luha tayo. Congratulate natin yun, congratulations. Talagang napaiyak ko kami sa mga ipinakanta mo. Hindi po ba? Congratulations sa iyong pagkakasaya, kahit pangaliwanin, nag-bless ako. Congratulations sa iyong pagkakatugtog. Salamat sa Diyos dahil ikaw ay natugtog at available kang palagi sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, be inspired and be an inspiration. Amen? Kinakailangan sa mag-asawa, kaya inspired yung lalaki para maghanap buhay kasi ini-inspired yung asawa ang babae. Ang babae naman, kaya siya inspired para maglinis ng bahay at gawin niya yung kanyang tungkulin bilang isang asawang babae kasi na-inspired siya
sa simbahan na kinakailangan tayo ay na-inspire. Amen? No, katulad si Sis, marami ang ginagawa, marami ang mga inuuto sa kanya, pero inspired siya pumunta din kahit gabi na. Minsan inspired siya pumunta din at bakit? Dahil pagdating niya din, alam niya na mga women, na alam na may naghihintay. Pero yung pagdating doon, sa bago pa wala pang ilaw. Amen? So, na-inspire po tayo. Mga magulang at mga kapatid, gano'n din sa gano'n din sa iyo mga, kung may BCC na din gano'n din, yung ating sigasig sa ating pagdalo. Yung katulad niya, nakaka-inspire ang ating anniversary dahil kadami natin. Amen? Nag-anniversary tayo, dahil tayo ay pag may dalawang mga sa isa. Doon yung minsan, sabi namin, hindi namin matapos yung closing song na I love you with the love of the Lord. Para wala ka pa doon sa Lord, ay parang nakamayan mo na lahat. Kaya, salamat sa Panginoon, talagang andiyan sa gumawa din isa sa Isidro Rosario. At alam natin, next year, ay kung gaano kadami ngayon, sabi ko, bilangin na sila para alam natin ang numero. Next year, doble na tayo. Amen? Hallelujah. So, ang sabi ko dito ay, sabi dito sa verse 9, ang sabi, dalawa ay maigit kaysa isa sapagkat sila ay may mabuting kagantihan. Ang sabi, kung mabuwal ang isa sa verse 10, sapagkat kung sila ay mabuwal, ibabaon ng isa ang kanyang kasama. So, magkaroon ka ng kasama sa buhay, ito man ay asawa, kapatid, kapatiran, meron tayong responsibilidad. Amen? Kagabi sa ating home seminar, marriage is responsibility. Kaya yung mga may plano din mag-asawa, sabihin mo yan, may responsibilidad dyan, hindi lang basta makuha mo yung kagandahan yan, yung kagwapuhan yan. May responsibilidad. Bakit? Yung nabubuan, hindi natin maiaalis yung salitang pagsubok. Amen? Hindi natin maiaalis yung salitang pagsubok. Hindi natin maiaalis yung salitang hirap sa buhay. At dahil doon, kailangan po natin ng kapanalangin. Kaya nga meron tayong GC, meron tayong Gia Bulletin, may Gia San Isidro, Gia Candelaria, Gia San Juan. At noon, kapag mayroong mga may sakit, mayroong may mga problema, mayroong mga kung anong mga dalahin sa buhay, nagpe-pray na request tayo. Ang pagpe-pray na request ay isang pagpapakita mayroong kang tiwala sa Diyos at mayroong kang tiwala sa iyong kasama. Amen? Kaya sabi dito, pag ikaw ay nabuwal, o panamuwal mo kasama mo, ibabangon mo. Ibig sabihin, ngayon tayong responsibilidad sa ating kapwa na ibangon, palakasin, buhayin ang kanilang mga pag-asa. Amen? Hindi sasabihin natin na, ikaw din, may problema ka nila dyan. Ay siya, baka itinagasan na rin. Hindi po ba? Kasi ang bunga ng kasalanan talaga, pagsubok. Ang bunga ng hindi pagsubok, hindi pagtitiis. Hallelujah! Kaya kung tayo ay mayroong mga problema, diba, ako may problema ako, lumapit ako kay Abi, pag-pray mo naman ako, may problema ako sa pera, may problema ako sa pera, kailangan ko lang 500,000. Meron kang may mananalangin sa akin. Amen? At alam niyo, pagka ang tao ay nadaan sa problema, sabi ko nga ay, para itong problema ay nakakapatalino sa tao. Dahil pag mayroon kang mga burden sa buhay, nag-iisip ka na, natututo ka mag-isip. Na-activate yung iyong pananampalataya para mag-iisip ka, aking dapat gawin. Tapos naman, pero Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom. Natututo, magpakumbaba. Kung ang problema mo ay pera, natututo ka magpakumbaba sa iyong kapwa. Pero tao hindi dumanas ng mga problema, mga pagsubok sa buhay, ang tataas ng pride. Bakit? Hindi nila alam ang hirap ng buhay pag may problema. Amen?
Kaya nga kinakailangan yung mga anak, mga magulang, yung mga anak hindi pag-hingi ay agad ay, oh, dapat pag humingi, sasabihin ko na aba, ay gawa ng paraan. Amen? Ang mga nag-ano ngayon, yung mga graduate ngayon, katulad si Joanne, katakot-takot na testing ang pinagdaanan niya bago siya nakagraduate. Kaya ngayon, nung nagpapatuturo siya, ay napapaya sa tuwa. Amen po ba? Bakit? Yung mga testing ngayon sa eskwelahan, nalampasan mo. At dahil sa mga test na yun na kanyang nalampasan o lalaanan, ay nag-aaral. Katulad si Jabez, isipin mo, ano kaya bawat subject ay ibagsak mo muna ng ibagsak. Para magiging tapos ka palagi. Para sa kalaga, graduate ka ng kung laude, So, hindi naman gano'n. So, ibig sabihin lamang na meron kang dinadaanan at dahil dun sa dinadaanan mo na yan, nadudurog yung iyong pagkatao at dahil doon yung mga masasakit. Ano po yung mga masasakit sa buhay? Yung masasakit na karanasan? Yan yung mga durog sa ating pagkatao. At dahil dinurog ka, bumugin ka ulit ng Diyos ng panibago. At pag dinurog ka ng Diyos ng panibago, isa ka ng tao, marunong magpakumbaba, alam mo ng tumulong. At ramas mo sasabihin mo, nakaranas kang maglakad. Sasabihin mo, pag may pera na ako, ito yung pamasahe, hindi mo kayo maglakad, hindi magkano ka na. Matututo kang magbigay, natututo kang magpakumbaba. Pero pag hindi natin naranasan ng hirap, wala. Hala natin ganun. Ang alam lang natin ng dahil, ang alam lang natin ay sabihin natin na, hindi kayo nagtiyagain. Amen po ba? Kaya mahalaga, mayroon tayong kasama. Kasi alam nyo, kaya kasama, pag may kasama ka, mayroon kang kasama. May pupuri. May pupuri sa'yo pag may ginawa kang maganda. At the same time, mayroon pupuna din sa iyo kapag ka may ginawa kang hindi tama. Amen? Hindi palaging nakakaganda yung puri. Minsan, beneficyo din pag pinulaan. Halimbawa, ano ba naman yung iyong binti at malo kaspising. Ang sakit naman, sakit sa binti. Nasa binti, malo kaspising. Kaya pagdating mo sa bahay, kaya tuloy mo, malo kaspising daw ako. Ayun nga, sabi mo yung masama. Hindi siya kay Alin. Sabi siya, ayun nga, ngayon, sasabihin mo, magpapahid na ako ng black and white mula ngayon. Ay, kung may kailangan sabihin, hindi, ayos lang yan, tama naman. Sa tangkal ng iyong balawis, sa alam, tama po tama. Kaya pag mayroong kasama, yan yung pupuri sa iyo, pero hindi na mapupula sa iyo. Pero tandaan natin, katulad na sabi ni Alin kanina, minsan, mas mapapakinabangan mo yung pula. Dahil sa pula, ikaw ay naitubig. Mayroon kang mabuting kalooban, pero pagka wala, halimbawa, katulad ko, pinulaan mo ako, ay hindi ako kasama sa iyo. Ang hanap ako ng pupuri sa akin, ay wala kang pupuri sa iyo kasi ganun ka. Amen? Kaya kailangan isuko ang sarili sa Diyos. Amen? Totoo ba yung mga sinasabi nila sa akin? Isuko ang sarili sa Panginoong Diyos. At pag isuko mo yung sarili sa Panginoon Diyos, magiging isang mabuti kang tao. Amen? Ngayon, sa mga panahon natin ngayon, karamihan na mataas ang pride. Amen? Karamihan na sa atin ngayon, mataas ang pride, ayaw magpasako. Ito yung problema po pagka mga working wife. Amen? Mataas ang pride, ayaw magpasakop sa asawa, hindi nagpapasakop sa company, gusto, sa grupo, gusto lagi siya ang bida, problema yan. Kaya alam nyo ngayon, sabi ko, kaya ang mga tao gusto alaga aso. Pag sinabi mo sa aso, ay, sabi mo na aso, payipo ang iyong
ayaw mo sabihin, sasabihin sa'yo, check. Amen? Ayaw ng tao naman siya ay nag-a-adjust din. Ayaw ng tao siya ay tinuturuan. Pero kailangan magpaturo tayo sa Diyos. Huwag na natin hintayin tayo, durugin pa ng durug na durug. Bago natin masabi, ngayon pala ang buhay. Amen? Ngayon pala ang tamang pamamaraan. Ngayon pala ang dapat kong gawin. Kasi pag dinurog na tayo ng durug na durug, pinuhubog naman ulit tayo ng Diyos eh. Amen? Yung bang maraming mga pandurog ang pandurog, yung nakakarinig ka ng masasakit, nakarinig ka ng masakit, hindi ka pa nakinig. Lumipat ka pa din eh. Yung iba nakakailang buti ito iba, kaya nakakailang barangay, nakakailang lugar na tinitiran kasi may problema sa tinitiran. Hindi naman yung, pero kasi napalitaan na kaya daw nandun sa aming tabi ay yung parang ipinitisyon daw doon sa barangay na isa. Kaya nagkaroon sila ng barangay na tatanggap sa kanila. So mayroon palang gano'n. Kaya kailangan tayo ay matuto din tayo tumanggap. Matuto din tayo mag-adjust. Amen? Yung isang kapapanood ko sa Facebook. Alam mo yung napangasawa niya, pinakasalan niya, robot. Pagbago ang robot, pipindutin mo naman ang pipindutin sunod. Kaya yung pindutin yung mga working wife, yung mga babaeng manager ng bako, kaya pasunodin niya pindot, hindi. Amen? Kaya, kinakailangan pala tayo ay talaga nasunod, alam natin paano sumunod, alam natin paano makisama. Baka mamaya, masawa, wala ng robot. Baka mamaya yung aso na lang ang ka-fellowship palagi. Kasi madali na fellowship ang aso. Madali na fellowship ang pusa. Ang pusa, pag napakain mo, okay na. Ang aso, pag napakain mo at naliguan, okay na. Kaya ang tao, pulaan tayo yung niluto. At sasabihin, ano na lang niluto mo? Apretada, hindi kanterita, kalderita, hindi mahal. Kung kalderita, kung apretada, bakit naman naligaw eh? Amen? Kaya kailangan ay alamin natin, saan ako dapat, ano yung dapat kong sundin, saan ako dapat mag-adjust, amen po ba? Ayan, dahil ang mas maigi ang may kasama, sabi ni Haring Solomon, dalawa ay maigi kaysa nag-iisa. Amen? Ano yung ba? Ayaw meron ng kilala, ayaw mo nga tayo katulong. Sabi ko mo kayo katulong para mamaya, nahilin na kayo dyan, hindi na maintindihan. Ayaw ko. Dahil mga mamaya, makakauwi ka ako ng katulong. Ay ito na, nakakakuha ako ng katulong na maunahan ko pa sa pag-isip. So, meron mga ganyan. So, attitude, yun yung mga attitude problem. Kasi nga, hindi natin alam, hindi mo alam kung ikaw yung mabubuhan o ikaw yung magpabangon. Amen? So, kailangan alam natin kung ikaw yung inaasahan o ikaw yung aasa, dapat pareho tayo alam natin gagawin. Hallelujah. Pangatlo, last po, value your partner. Kailangan pahalagahan natin ang ating kapwa. Hanggat kasama mo pa, ay yung laging prayer minister, alam mo na kukuhanin ng aking asawa. Kaya kahit na 250 ang pipilibig ma, buhay. Kasi nananalangin, yung asawa nananalangin. Amen? Yung asawa nananalangin, ngayon ako nakita eh. Sabi mo, parang gusto ko na mamatay. Sabi ko, parang kailangan mo, narinig ko na ganyan. Lahat ng tao gusto yung mabuhay. Sabi niya eh, paano? Wala na may kaawang anak, wala na lang asawa. O naman ay, basta, sabi niya, basta, okay na sa akin itong edad na 60 years old and 2 months, yung mga undangan. Wala nagpalama sa kanya.
ay naman yung aking pagpapalakas sa kanya. Sabi ko, mag-pray, sabi ko, nainis ko pa sabi ko, hindi, marami daw naman nagaganap ng kanyang ginagawa. So, kung kinakailangan, habang kasama natin, kapatiran man, kapatid sa pananampalataya, kapatid sa laman, asawa man, let us value our kapwa. Hindi yung pagka nawala na, tsaka tayo, pag nakaimik, okay, naman niya, ako naman yung pinapabayaan, alam mo, nakakatakot yun. Kaya, habang buhay, tingnan natin yung mabubuting bagay. Huwag lang pag-birthday. Huwag na pupunta kayo yung bili-bili at sasabihin, yan ang aking asawa na ganit. Sa kanya mismo. Ibabalik natin yung ating kapwa. Ibabalik mo, pahalagahan yung iyong kapwa. Pahalagahan yung magulang. Pahalagahan yung kapatid. Pahalagahan ang kapatiran. Kayo pinahalagaan namin kayo. Amen? Pahalagahan natin yung ating manggagawa, yung ating mga intercessors, yung ating mga nahayo, yung ating CMA, yung ating mga pastors, yung ating mga elders. Pahalagahan natin. Kasi alam mo mga ginagawa nila, hindi basta. Amen? Hindi madali ang kanilang ginagawa. Okay? Yung katabi mo ngayon, responsibilidad mo yan, at responsibilidad ka rin yan. Ay tayo habang tayo ay magkakasama, ay hindi na magkakahawak ang ating mga kamay. Masasabi natin, ang Diyos ay patuloy na dumami. Ang Diyos ay patuloy pang gagawa sa Jesus is Alive community. Amen? At patuloy siyang tumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ayaw ng Panginoon, nasabi ko sa Matthew chapter 20, kung kung ito nagkakamali, united we stand. Pag tayo ay magkakahawak ang kamay, pag tayo ay nagkakaisa, pag tayo ay palaging nagkakaisa, pag tayo ay laging sama-sama, makakatayo po tayo. Kung mayroong mga negative, kung mayroong mga hindi, sabi natin, dapat ito ayusin, dapat ikaw ay ganyan. Pwede naman natin i-discuss yan sa tamang paraan, sa tamang lugar, sa tamang pananalita. Amen? Para po tayo ay manatiling nakatayo, manatili tayo lumalago dahil sabi nga, sama-sama, tulong-tulong, sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Amen? So yan po ay mananatili na sa ating puso at habang nasa puso natin ang bagay na yan. Habang nasa puso natin ang bagay na yan, gagawa tayo at kikilos ayon sa kagustuhan, kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sige tayo kung lahat ay tumayo. Ang panawagan po ng Jesus is Alive community. Ano ba yung natin? Bring one is one. So, buhayin natin ito sa Gia San Isidro. Ngayon, halimbawa si Ate Tess, mag-iisip na si Ate Tess na sino, isang taon yun, 11 months or 12 months, sino kaya ang aking dadalhin sa October kasi next year ay October na tayo eh. Sino ang aking dadalhin? Ngayon pa lamang, tulog na sa Diyos. Ngayon pa lamang ay ipanalangin na sa Panginoon Diyos, mangusap ka Panginoon, kumilos ka sa tao nito, at syempre, ang the best na gagawin, ibahagi ang salita ng Diyos. Tayong lahat ay lumutog. Hallelujah. Sa pagkakataon nito, ay umisip tayo ng isang tao na magiging responsibilidad po natin at magiging ka-teamwork natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Isang tao na wala pa sa church, isang tao na wala pa din sa ibang church, isang tao na nangangailangan ng salvation, isang tao na tinatawag ng Diyos sapagkat lahat
ng tao na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, lahat ng tao na hindi pa nagre-repent, hindi pa tumanggap sa Panginoon, siya'y tinatawag ng Diyos para tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, naririnig mo ang panalangin ng aking mga kapatid. May mga kaibigan, may mga kapag-anak, na nais nilang dalhin dito sa church, Panginoon. Sa oras na ito ay inumpisahan namin silang ipanalangin sa iyo upang sila tumanggap sa iyo, Panginoon Jesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hallelujah. Panginoon, dalangin po namin sa iyo makapangyarihang pangalan. Na kapag sila'y pinuntahan ng aking mga kapatid, sila'y magre-response, Panginoon. Magre-response sila, Panginoon, sa iyo. Tatanggapin ka nila bilang Panginoon tagapagligtas. Sila'y magre-repent ang kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Umigos ka, Panginoon, sa aming kalagayan. Sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus, idinadalayan ko sa iyo, Panginoon, na lagyan mo ang bawat isa sa amin ng pag-ibig na galing sa iyo. Ilagay mo sa amin, Panginoon, ang damdamin, ang pag-ibig na ginamit mo, Panginoon, habang ikaw ay nandun sa krus ng Kalbaryo. Isang isipan na mayroong kapayapang galing sa iyo, Panginoon. Isang puso, Panginoon, na pinag-aharian mo. Isang puso na pinag-aharian ng Banal na Espiritu. Give us wisdom, Lord. Give us wisdom. Panginoon Jesus, maraming salamat sa pangalan ito. In Jesus' name, Amen.